Magandang araw po sa ating mga ka-idol, no? So, andito po ako ngayon para buksan ang issue po na kumakalat ngayon patungkol po sa Iglesia ni Cristo na minumura po ng matapang na vlogger. Shout out sa iyo dyan, pangalan nito, si Epipanyo Labrador. So, no, ito lang masasabi ko sa iyo, bro. Apakatapang mo. Bilib ako sa tapang mo. So, ngayong araw po na to, guys, ay linggo. At syempre, nagpunta po dito yung kapatid ko at sinabi po sa akin yung tungkol sa video, dahil ako po ay hindi masyadong active sa mga YouTube, bukod sa nag-upload lang ako. Ang may pusa, yun, busy lang po ako sa YouTube, guys, kapag ako po ay nag-upload. So lahat po ng mga issue dyan sa YouTube, kung hindi ko po hindi po ako aware, medyo malate-late po ako sa mga balita, sa mga update. Lalong-lalo po ngayon sa issue ng Iglesia ni Cristo, dahil isa po ako dun sa kasama sa rally na yon. Ay bakit naman po ganun? Si matapang na Epipanyo Labrador, kung may galit ka po sa Iglesia ni Cristo, huwag ganyan, bro. Huwag kang ganyan. Apakatapang mo. Alam mo ba yung pakiramdam ng isang minamahal, na pinaka-importante sa Iglesia ni Cristo na tao ay minura-mura mo? Anong nakain mo? Ang tapang mo, lahat kinakalaban mo. So ngayon ako ngayon magsasalita din kasi marami din po akong mga followers. Marami po akong mga subscribers. So ito naman po yung aking komento, sana mahuli ka. At pag nahuli ka, hindi ko alam kung nahuli ka na pero kung late man ang video ko na to, sana lang mahuli ka na. At sa pag nahuli ka, sana ay magtagumpay ka sa iyong mga sinasabi na ano sinabi mo? Bungguloy daw ang ka Eduardo. At pugutan daw lahat ng Iglesia ni Cristo, lahat ng mga leader. Lahat ng mga sinasabi mo, napakasasakit. Para mong sinisira yung buong mundo namin. Para mong sinisira yung pinakabahay ng higante. Alam mo ba yun? Ganun ka kabobo. Ka Epipanyo, brother. Pero sige lang, lahat po ng nasa Iglesia ni Cristo ay sobrang mahinahon, sobrang chill lang. Kahit na galit na lumalaban pa rin ng patas. At lahat ng mga pinagbibintang mo sa Iglesia ni Cristo, sana lang matagumpay mong masaliksik ang lahat ng gusto mong malaman at lahat ng gusto mong makamit. Pero sana nagsaliksik ka na lang ng tahimik. Hindi yung satsat ka pa ng satsat. Ang dami mong sinasabi. Ngayon, sana panindigan mo pag nahuli ka, pagpasensyahan na lang. At pag kinasuhan ka, sorry din. Sorry din sa lahat ng mga miyembro. Lahat ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, nakita mo sa peace rally, napakadami nun. Hindi lahat yun dumalo. Hindi lahat yun nandun. Hindi pa yun kumpleto. Marami pa Iglesia ni Cristo. Buong mundo ito, hindi lang buong Pilipinas. Buong mundo ang Iglesia ni Cristo na
Ang kinakalaban mo, ang pinaka-leader, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Baliw ka ba? Ha? Baliw ka. Sus, nanood ako ng video mo. Ay nako. Ewan ko na lang sa'yo. Talagang lahat ng Iglesia ni Cristo na mapapanood ang mga video at mga sinasabi mo, ang mga mura mo. Ay. Magkakasala ako sa'yo. Pero sige lang, lahat ng mga kumakalaban, walang nagtatagumpay. Tandaan mo yan. Manaliksik ka nga. Kung talagang matalino ka, manaliksik ka. Lahat ng mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo, lahat ng kumakalaban sa aming tagapamahalang pangkalahatan, walang nagtatagumpay. Ikaw pa. Anong nangyayari? Anong nangyayari sa mga kumakalaban? Meron ba? Tsaka ano sinasabi mo, binabayaran bilyon-bilyon. Hoy, mahiya ka nga. Mahiya ka. Kapal ang mukha mo para sabihin yan. Bilyon-bilyon binabayaran ng tagapamahalang pangkalahatan. As in, nagbibigay ng pera. Kung nagbibigay ng pera si Bato de la Rosa, magkano ang binayad ni Bato? Para lang sa rally na yon, para lang walang pampolitikong kasama yung rally na yun, pang peace rally yun. Rally yun para sa hindi matutuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. At pumapanig lang ang Iglesia ni Cristo, sang-ayon lang ang Iglesia ni Cristo sa desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Baliw-baliwan lang. Sa lahat ng mga bobo, ikaw ang pinaka. Kung lahat ng mga bobo at mga tanga, kung lahat yun, meron lang nakukuhang award, meron lang medal na nakukuha, at merong mataas na posisyon, ikaw na ang pinakamataas na tanga at bobo na nakilala ng Iglesia ni Cristo. Bobong tangang Epipanyo Labrador. Yung kanilang ginagawa is peace rally, hindi pamumulitika. Walang nga. Rinig na rinig ng buong bansa. Gusto nilang turuan, gusto nilang kontrolin ang kamara para pigilan yung impeachment complaint laban dito sa magnanakaw na anak ni Rodrigo Roa Duterte na si Sara. Sa totoo lang mga kababayan, sa nakikita ko, lumalaki po yung ulo ng Iglesia ni Manalo Akala mo na kung sino ng mga siga, akala mo kung sino ng makapangyarihan talaga itong mga hayop na to Baka nakalimutan ninyo, reliyon kayo. Dapat wala kayong kinalaman, wala kayong koneksyon sa politika. Tangina ninyo. Kitang-kita na yung mga galawan ninyo, mga kupal kayo. Iglesia ba talaga kayo ni Cristo o iglesia kayo ni Manalo, mga demonyo kayo? May pabanta-banta pa kayo sa akin. Putang ina ninyo. Isa lang masasabi ko sa inyo. Kahit 100 beses pa kayo mag-rally, hindi kayo susundin ng gobyerno. Mga tangina ninyo. Maliban lang doon sa mga matitinong Iglesia ni Cristo. Ang pinatatamaan ko dito, yung mga Iglesia ni Manalo na sumasali sa politika. Pero hindi ko pinatatamaan dito yung mga matitinong Iglesia ni Cristo na talagang kay Cristo naglilingkod. Malinaw yan Pero, ulitin ko, ang tinitira ko rin dito yung mismong pinuno ng Iglesia ni Cristo na malademonyo yung pag-iisip. Di puta ka, mongoloid ka. Biro mo, yung rally ginamit pa ni Bato. Pinahintulutan ng Iglesia ni Manalo na magsalita si Bato de la Rosa na animoy akala mo ay biktima, akala mo ay inaapi, pero ang totoo sila tong mang-aapi. Sa totoo lang mga kababayan, talagang nakakagalit talaga Nakita nyo ba, ginamit yung pagkakataon ni Bato de la Rosa, ginamit niya yung pagkakataon na yon para magsalita, na para bagang gusto niyang palabasin
ipakita sa taong bayan na yung rally na yon ay para sa kanila, para kay Sara, para kay Bato, para kay Bongo, para, di ba? Sa totoo lang, nakakagalit talaga. Anong ginawa ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo? Ako, duda ako dito. May nangyaring may nangyaring lagayan dito na kung saan ginagamit ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo ang kanilang mga membro para magamit naman ng mga demonyong politiko katulad ni Bato de la Rosa, ni Bongo, ni Sara at iba pa. Lalong-lalo na ito ni Marcoleta na lumuluwa na yung mata sa pagiging kupal. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, balita ko po kikilos na ang mga Katoliko at iba pang mga reliyon para po burahin sa mapa etong Iglesia ni Manalo. Sabi ko sa inyo, natutulog lang ang Katoliko pero pag yan ay ginising ninyo, tuldok na lang kayong mga Katoliko, mga mga igling kayo. Tuldok na lang kayo sa dami ng Katoliko, tandaan ninyo, 1% lang kayo sa dami ng Katoliko. Wala ginagago nyo yung mga Katoliko, ginagago nyo yung ibang mga reliyon, akala nyo talaga kayo na yung pinakamalakas. Malakas lang kayong manloko, malakas lang kayong mambudol, malakas lang kayo na kulto kayo dahil pera-perang labanan ninyo dyan. Alam niyo sa totoo lang, kumpirmado po na talagang binigyan po ng bilyon-bilyon ng mga kalaban natin ito pong pamunuan po ng Iglesia ni Cristo. Kaya po ganito, nagsagawa agad sila na animoy peace rally kuno. Pero ang totoo, pamumulitika pala. Biro mo. Buti sana kung magaganda yung sinabi ni Marcoleta. Hindi. Puro patama, puro paninira sa Quadcom. Yan ba yung peace rally ng Iglesia ni Manalo? Sa totoo lang mga kababayan, hindi na po ako magtataka kung bakit napakayaman ng Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Manalo. Kasi nga, pera-pera ang labanan dyan. Kahit masama, kahit gago, kahit demonyo, basta mabigyan lang sila ng pera, gagamitin yung mga membro nila, kahit hindi na maganda yung kanilang purpose, kahit hindi na maganda yung kanilang ginagawa. Biro mo, napakatanga ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo. Di ba? Peace rally, tas pinagsalita yung mga kalaban ng ating gobyerno. Pero ganun pa man, ayokong lahatin. Kasi balita ko, may ilang mga Iglesia ni Cristo na nung nagsalita itong si Marcoleta ay nagsialis at nadismaya talaga. Dahil tulad po ng sinabi ko, sino ba namang hindi madidismaya? Peace rally, may mga politikong nagsalita, tapos yung mga sinasabi hindi na related doon sa kanilang sinasagawang peace rally. Diba? Panggagago nga Hindi na tayo magtataka talagang gago itong Iglesia ni Manalo. Sa totoo lang mga kababayan, kung kikilos lahat ng reliyon sa ating bansa para turuan ng leksyon itong Iglesia ni Manalo, kukuyugin to. Walang magagawa ito dahil tuldok lang to sa dami ng Katoliko, tuldok lang to sa dami ng mga Muslim, tuldok lang to sa dami ng mga born again. Ito lang ang gusto ko sabihin sa mga Iglesia ni Manalo Reliyon kayo. Sa Diyos kayo maglingkod. Dapat yung inyong mga kilos ginagawa, merong involvement o merong koneksyon sa paglilingkod sa Diyos. Mga putang ina ninyo. Magkano binayad sa inyo ni Bato de la Rosa? Akala ninyo hindi namin alam? Akala ninyo hanggang ngayon tatanggi pa ninyo, hindi kayo tumatanggap ng pera, mga diputa, imposible yan. Sa pagmumukha pa lang ni Manalo sa pagmumukha pa lang ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo. Mga mukhang pera kayo, mga demonyo kayo, mga hayop kayo, mga diputa kayo. Maliban lang doon sa mga matitinong Iglesia ni Cristo na mayroong pagkakakilala talaga o pagkatakot sa Diyos na lumika ng langit at lupa. Hindi ko nila lahat tamaan. Tamaan na ang matamaan sa sinasabi ko. Pero lilinawin ko, hindi ko nila lahat. Pero kung tatanungin nyo kung tinitira ko dito yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo, yes. Dahil hindi mangyayari yung mga yon kung hindi pinahintulutan ng leader ng Iglesia ni Manalo. Sa totoo lang, ayusin ninyo, masyado na kayong umaabuso, masyado na kayong nagiging mayabang. Akala niyo kung sino na kayo, nagiging diktador na kayo, mga deputa kayo. Meron pa kayong pabanta-banta sa akin, mga deputa kayo. Tingnan niyo yung mga message sa akin mga kababayan, ng mga membro ng Iglesia ni Manalo. Ang dami, puro pananakot. Dapat po, kung akong tatanungin, turuan ng leksyon itong Iglesia ni Manalo. Pugutan ng ulo lahat ng mga leader dyan. Sa totoo lang, para sa akin okay na sana May mga kaibigan na ako sa Iglesia ni Cristo. Muntik nyo na akong paniwalain na totoo kayo. Umaatin na nga ako nakikinig na nga ako sa ninyo
Pero sa pinakita ninyong katarantaduhan, kagaguhan, mga diputa kayo, kaya hindi na ako magtataka kung bakit taon-taon, daan-daan, libo-libong mga membro ninyo ang tumitiwalag na sa inyo. Dahil ganun kayo ka mga gago. Ha? Ang bilis yung mag-recruit kasi dinadaan nyo sa ganda ng simbahan. Pero ang tanong, maganda ba yung gawain ninyo mga diputa kayo? Maganda lang simbahan ninyo, mga damit ninyo. Maganda lang yung aral ninyo, pero ang tanong, ginagawa nyo ba? Parang kayo yata yung nakasulat sa Biblia eh. Nagagamitin ng dyablo, isang reliyon, nagagamitin ng dyablo para kontrolin yung panggobyerno, para mahirapan ng taong bayan. Mga tarantado kayo. Lalong-lalo ka na, Eduardo Manalo. Mukha kang mongoloid. Napakahambog ninyo. Porket ba sinasabi sa balita, ma-impluensyang reliyon. Diputa kayo, kaya lang naman kayo nagiging ma-impluensya dahil utang ina ninyo kung di ko pa alam. Ginagamit yung reliyon ninyo. Ha? Ginagamit ninyo sa pamumulitika. Kunyari pa kayo, mga hudas kayo, ay nakikinabang yung leader ninyo. Ang nakikinabang yung reliyon ninyo. Mula sa pera ng mga politiko na gustong humingi ng boto ninyo mga diputa kayo. O tingnan nyo, dahil sa sobrang galing ninyo, ilang presidente na ang sinuportahan ninyo na na-impeach dahil mga magnanakaw lahat. Meron ba kayong sinuportahan na hindi mga mandarambong? Halos lahat ng sinuportahan ninyo puro mga mandarambong, mga manloloko, mga traidor sa bayan ng bansang ito. Gagaling ninyo. Pinipili namin yung mabuting mga politiko. Tangina ninyo. Pinipili nyo yung mga mandarambong kasi nakikihati kayong mga putang ina ninyo. Maliban lang doon, excuse me, sa mga tunay na Iglesia ni Cristo. Pagpauman nyo, hindi po kayo kasama dito. Doon lang po sa involved. Doon lang po sa tatamaan ng mga sasabihin ko ngayon. Kala ninyo, hindi habang panahon Iglesia ni Manalo, magagawa niyo gusto niyo, tandaan niyo yan ha. Pero gano'n pa man mga minamahal ko mga kababayan, hanggat tayo po'y nandito, tayo po'y magsasalita, tayo po'y makikipaglaban para po sa karapatan ng ating mga kababayan. Hindi po tayo papayag na basta na lamang tayo kontrolin ng isang reliyon na dapat sana ay pang reliyon ng kanilang ginagawa, pero hindi, pamumulitika. Pero gano'n pa man, lagi po tayong susubaybay.